Muli magandang araw Pilipinas, ako pa rin po si Eli Saludar. Ito po ang inyong kaibigan, former Secretary Jing Paras. Dito po tayo sa programa Iparas kay Paras. Magandang hapon po mga kababayan. At ano paglinawan po ang maestro. At natin na isang magandang araw, Eli. Okay, Kado at Secretary Jing, isa ho sa mainit na pinag-uusapan ngayon ay may kinalaman sa loto. At siyempre marami ang nagtatanong kung talagang may totoo bang nananalo o wala. At dyan po sa Senado, meron po silang ginagawang inquiry o investigasyon. At para magkaalaman kung totoo ba o hindi o namamanipula ito pong mga resulta ng loto ng PCSO. Secretary. Yes, totoo yan. At itong kaibigan natin mismo ay nandoon siya sa front seat at pinadala ng ating programa para mapanood talaga mismo ni Kaeli yung nangyayari doon, no? At ito po ang nangyayari na hearing doon presided by Senator Rapi Tulfo. At this is the second time we discuss it dito sa ating programa kasi sinusubaybayan din natin. Kasi nung una, parang hindi pa natumbok yung akusasyon at sa mabuting pagsusuri ni Senator Rapi Tulfo ay natutumbukan na mayroong posibilidad talaga na ang nananalo ay pwedeng mamanipula. At ito po ay inamin ng isang IT expert ng PCSO. Na nung tinanong ni Senator Rapi na ito ba ay may posibilidad na mamanipulate through this so-called source, root access. At tinanong kung sino yung may root access ay dalawa lamang na tao. At ito po ang dalawang suspect na nagmanipula sa mga nananalo dyan sa sweepstakes. Ito po, panoorin natin si Ginoong Tulfo sa kanyang hearing sa Senado. DICT? Okay, very good. Para magsabi kung totoo ba itong mga itong concern, kung meron bang basis itong concern na maraming mga mananay sa loto. Okay. You're there and you've been listening kanina pa. Good morning, Mr. Chair. Good morning to you. And state your name, please, ma'am. I'm Attorney Hazel Bianca Ortega from the DICT. Okay, pwede natin lagyan ng pangalan. Si ma'am. Okay, Mr. Chair, first we apologize because right now we don't have any technical experts that focuses on online games as of the moment. However, we can commit to submit our position paper upon gathering all the information that we could discuss in this platform, most especially in coordination with other representatives with other government agencies also. Mr. Chair, thank you. Attorney Ortega. Okay, Mr. Robles and Mr. Acua, Chairman ng PCSO. So, nandun na po tayo sa 260 million. Ang sinasabi ng ilan, merong kayong plinanta na tao para tayaan ang lahat ng possible combinations. Ginawa yun, 280 million ang ginastos. Minus dun sa 640, may ganansya pang 360. Paano gagawin yon? 14 million combinations. Napakatagal yon. Kung tutuusin. DICT, you're still following? Now, ang sinasabi ngayon nila, possible naman daw yon. Especially itong 649 ay pinalunan sa online. Pwedeng manipulahin yung machine na para magkaroon na automatic sequence betting na in a matter of minutes or hours,
kaya ng matayaan ang lahat ng numero. You follow me, DICT? So is that something, Yes, Mr. Chair. pag sa'yo lang, is that possible? Mr. Chair, as far as we understand, the intricacies of the system, with respect to online gaming and specifically for Lotto games, are very unique and different from one another. That's why we really need to also cooperate. We also really need the cooperation of other government agencies for us to understand how their system works and compare it vice versa with what we know right now in our department, Mr. Chair. What's your reaction, Mr. Robles? Your concern, Mr. Chair, is very valid. We understand that you really wanted to get at the bottom of this. But kami po ay tumataya. Ang laro po namin ay you have to bet it actually. Yung system betting, which is actually with the e-lotto, is actually only for 6 days yung advance nila. Ano po? So, we don't know of yung sinasabi yung ganyan po karaming massive voting. Hindi ko po alam paano po gagawin yon. And to begin with po, we would like to assure you that you can never manipulate it. Kaya nga po allowed kami mag-bet, Mr. Chair. Even I can bet because it's beyond me, Mr. Chairman. Even if we wanted to, with the system we have po, we cannot. Kaya I take exception na kayang panalunin, no? Definitely, marami pong tataya pag malaki ang jackpot. Yun po naman ang objective namin. So really bring in the bettors. No, because if mamanipulahin yan, kung kaya pong manipulatin yan, Your Honor, I don't think you had to bet more. Kasi kung ang premise natin ay mamanipulate, I think just 20 pesos will be enough. Okay. Mr. Chair, Mr. General Manager, you're hearing me but you're not listening. Wala akong sinasabi na mamanipulahin yung game. There's no manipulation actually, kung tutusin. What I'm trying to say here is, tatayaan lahat ng possible combinations. Again, the ICT. Tatayaan yung 14 million combinations. Sabi mo kasi may 6 days. Yung advance betting Advance? po yan. Okay. Advance betting. Mr. Chair, if I may. Sir, let me finish. Tatayaan po lahat na itong 14 million combinations. How would that happen? Kasi kung 14 million, hindi naman pwede isang tao taya dito, taya doon, taya doon. Magulo at impossible. Pero pwedeng gawin ng isang tao lang at merong siyang kasabwat sa Pacific online. Kasi di ba yung 649, it was one through e-lotto. Tama? Hindi po, sa ano po yan, sa stand-alone po yung Okay, over-the-counter. sige. Okay pa rin ako dyan, kahit na stand-alone. Okay, ngayon, tatayaan lahat ng possible combination. In matters of days, not days, in matters of hours, may konting adjustment doon sa machine para matayaan lahat ng combinations. Sa PCSO, pwedeng magkaroon, not in PCSO, sa isang bodega dyan, 10 machine, walang gagawin, every second, every minute, every hour, kundi magge-generate ng taya hanggang sa makover na yung 14 million combinations in matters of hours, in a matter of hours. After 24 hours, bingo, 10 machines, natayaan na yung 14 million combinations. That is the reason why nagkaroon ng duda yung pagdadagdag. Kaya nga, I'm here to tell you, I will stop that practice ninyo na mag-augment from the prize fund. Mr. Chair, our records will show. Augment sa jackpot coming from the prize reserve fund. So, you follow me, Mr. Robles? But Mr. Chair, if I may, betting po
on all combinations is a right of anybody. Kung it doesn't guarantee anything po, if kung assuming somebody betted on all the combinations, which is allowed naman po, if you can, it doesn't even guarantee you that you will get the jackpot by yourself. No? Yes. Paring 2 kayo, 3 kayo, Yes. 4 po. That's number 1. Number 2, our record shows na hindi naman po binetan po ang lahat ng combinations on the day po ng tinamaan. So, you can show us that record Opo. na Opo. hindi tinayaan Hindi lahat. po. Kasi yun ang concern ng mga Opo. bettors. Hindi po natayaan. And you will also show us, hindi lamang sa 649, so sa lahat ng games. Opo, 642, 645, 649, 655, and 658. Yes, Your Honor. Yes, Kasi yun ang concern ng mga Opo, bettors. opo. So show us the records na hindi lahat ng combinations ay tinayaan. Opo. Kasi pag lumitaw na lahat ng combination ay tinayaan para manalo, then doon nagkaroon ng house show kung tawagin. Well, sabi ko nga po, to Hindi lang begin- sir, kailangan lang sagutin mo lang. I need a record Opo, we'll give you po now if sa if you lahat want ng po. panalo, hindi tinayaan ang lahat ng combinations. Opo. Okay. Now, isa pa, dito sa nakausap ko na IT experts. Sample, tataya sa Novaliches ng numerong 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. And then, alam niyo po yung root, kung tawagin? Root access. I'm sorry, Mr. Chairman, may I refer you to... Sino bang IT expert niyo? Root access sa computer. Yeah, Do you know what I'm saying? If you're really an expert sa IT, if you're really an IT expert, you should know what is the root access means. Okay. So, nagkakaintindihan tayo. At least meron isa dito na nakaintindi. So, tataya ng 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sabihin natin sa Novaliches. And then, after matayaan yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, pupunta ngayon doon sa main computer system na may root access, yung taong may root access, na pagkatapos ng draw na 9 o'clock, lumabas 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay. Napapalo nyo? Yes, Mr. Chair. So lumabas yung 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6 na yan ha, nitong si Juan. So yung merong root access, papalitan niya sa computer yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na tinayaan. Kahit na ito'y tinaya sa outlet. Gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Same serial number, same everything, except yung papalitan niya is the numero. Kasi nga, sa outlet, wala namang resibo. Right? May resibo pa from the Pulay? Wala, di ba? Meron po. May tickets. Okay. Pero sa Lotto outlet, may resibo. Pero sa iLotto, wala. Meron din po, electronic. Yeah, it's a QR out, but no, Okay. no. Pero Electronic. where do you keep those receipts? There is, So meron kayong receipt sa lahat ng taya? you mean the physical lotto? Yes. Kayo na sa outlet. Yeah. So alam mo, we may can tumaya sa trace. inyo. Yeah, we Meron have kayong resibo? Na sa resibo ng taya, ibig sabihin yung tumaya. we Yung know. numero tinayaan. Actually, we know po the the computer itself of the provider has the number. That's why they know kung nanalo sa outlet. No, namin. what I'm trying to say, Ms. Javier, ng Sorry National po. President ng Pulaay, pakisabi mo na anong isa ng Pulaay, ma'am? Philippine Online Lottery Agents Association, Inc. Very good. Ang ibig sabihin, kapag halimbawa ang isang tao tumaya doon sa machine ninyo, sa outlet, di ba? Okay, nabigyan siya nung ticket niya. Meron din ba kayong physical receipt doon sa numero mga tinaya niya with serial number? Wala po. Okay. So, wala. Siyempre, yung receipt na sinasabi niya na meron, yun yung receipt na napupunta Yes po. sa better. Yes, Chair. Pero Mr. Chair. walang naiiwang resibo sa inyo para malaman nyo physical evidence na yung tinayaan ng better kung ano yon. Yes, Mr. Chair. Okay. Still follow me. Kaya nga, yun ang sinasabi ko.
So, yung may root access na tao, papalitan niya ngayon yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 at gagawin niyang 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay? And then, yung serial number stays and all. Pagkatapos niyan, ng magmanipula, magkakaroon na siya ngayon ng ticket na 7, 8, 9, 10, 11, 12 from a machine na nakatago somewhere. Well, of course, you're gonna say no. I'm not asking you, ma'am. Sorry, I'm not asking you. I'm asking the yung IT na merong alam sa root access, and then of course the DICT. Please don't answer if I'm not addressing to you. Please don't answer, please. At wag po kayong iling-iling, please. Just stay calm and composed, okay? Ma'am Cireles. Yes po, Mr. Chair, good morning po. That cannot be done po, na we will be inserting or changing the bets that is to a winning number doon po. Kasi po, we have established procedure that is ISO certified, and after when we draw the balls po, the winning numbers, and then that will be inputted into our system, and that's the time po na ma-generate kung meron pong winner or wala. So, and then that will be validated again to another system that should match the result of the production system, which is the current lottery system online. And then we have the backup system where we will produce the result of the draw that will match the production and the backup. I understand. I see where you're coming from. But what I'm saying is, yun ay kayang palitan kung sino man yung taong may root access. Sino-sino po yung mga taong may root access sa inyo? Who are they? Give me the names. The root, the super... Diba dapat dalawa yan? Merong isang tao, tapos merong isa na nakatago dapat sa safe. Yes po. Okay. That Now, is, give me the names of the person na merong root access because I need to check his credibility. Apo, that is the GM po. And GM. sorry. So, si GM ang may root access? Apo, our GM po, he has the super user account po and the administrator account. And I think, Sir Arnel, you have or another. Yes, admin. And Sir AJM Casas, which is... So marami merong hawak sa root access? We have two po. Two. So, si GM, sino yung pangalawa? Si Sir Arnel po, because he's the Assistant General for the gaming Arnel sector. Casas. Okay. So, si Arnel Casas is, Mr. Casas is the AGM. Okay. So, dalawa. Di ba dapat meron pa isa nasa sa vault yan dapat? O wala na? Dalawa lang. Dalawa. Now, my question to you, DICT, is it possible na yung mga taong may root access can edit, yung sinasabi nga niya, once na lumabas yung mga games, agad-agad automatic, magsasabing may winner o wala. Mr. Chair, sorry, but we shall verify such information with our principals and technical experts. Accordingly, we shall integrate the same in our position paper, Mr. Chair. Okay. So that will be on our next hearing, gusto ko po magpalabas kayo ng inyong opinion. Ito po ay sabi ng mga nakausap pong tao. So ang sinasabi ngayon ng nakakaintindi sa root access, it is not being done. It's different na it's not being done and it is impossible. Pwedeng, hindi nyo ginagawa. I'm not saying na ginagawa nyo. So hindi nyo ginagawa pero pwedeng gawin kung gugustuhin. Is that a correct statement from me? Kung gugustuhin, kaya. Pero hindi nyo ginagawa. With the safeguards po, that is not possible. With the safeguards. And what are those safeguards? That is po, we immediately, like what I have said po kanina, we have the production system. The one, yung pong ginagamit natin and the backup. So we immediately match the result of that so that we will establish that there's no insertion or So, whatever. who is that person who's doing the matching, sabi mo? The matching po, the data security. Data security? Opo. And who is that person? It's a team po.
Team. And who's the team headed leader? by po with Ralavin. Data security. Data Mind Security you, Division. let me tell you a brief story. There's the biggest scandal in the US na kung saan yung chip security, data security nila nagmanipula ng lotto game at nakulong. But he So is you said not, data security. Opo. Hindi ko pinagbibintangan itong taon to. Pero nabasa mo yon yung scandal sa US, lotto scandal sa US? Si, is that Lipton? Tipton. Siya yung data security chief. Pumasok siya sa computer system. This is an online game. Minanipula niya. Okay. Sinasabi ko lang yun. Di na pangdagdag information. So, the data security, Yes. There are And? representatives also from the Internal Audit Service Department. which is part of PCSO. Yes po. Okay. And then, Walang tagalabas. meron po, the COA, Commission on Audit po, Mr. Chair. Kasama nanonood. Yes po. They are part of... No, pag yung nanalo na yung numero and then sinisiguro na yung numerong nanalo ay tinitingnan, gumagawa ng matching whether on that particular game somebody won or did not win. And nandun yung COA? Yes, part of the audit po, sir. Hindi, kasi binanggit mo yung COA. Okay ako sa... gusto ko dapat nandun yung COA kasi kung kayo sa PCSO, may pagdududa pa rin sa taong bayan. So, dapat may independent. So, meron taga-COA. And who is that from COA? Nandun ba talaga mismo yung COA physically present? Yes po, Mr. Chair. They are always there po. They are. So, bisa po maraming taga-COA. Yes po. They are also a group or a team po. They are there as a team? Yes po. There are representatives po for every draw to audit the Same draw representative process. all the time? They're on a shifting or rotation schedule. Mga ilan? How many sa ko? Maybe 12 to 15 po. So, 12. Alam mo kung ba't ko tinatanong ito lahat? Para masatisfy. Itong lahat ng katanungan ko, galing to, hindi ito gawa-gawa ko lang. Yes, Mr. Ito'y galing sa mga nakakausap ko na nagdududa. Kaya dapat masagot ito ng tama dahil kapag hindi nyo nasagot ng tama, yung pagdududa hindi mawawala. So we're here to make sure na maalis yung pagdududa sa isip ng mga tao. Yes, Mr. Chair. Okay. So, ngayon, merong taga-COA. Sure ka. And I need a record and a CCTV. Dapat yan hindi pwedeng sa kwarto kayo-kayo lang. Dapat may CCTV, recorded, and all yung ginagawa. Napapalo ba yan? Yes po, Mr. Chair. How is it being done? Opo, it is written in our ISO certified process po that this procedure should be done and participated by Well, these should be done. representatives. Madali yan sabihin, should be done. But is it being done? Yes po, Mr. And Chair. you have proof that it is being done properly, which is, paano? Sa isang room? Yes po, in a room po where the machine or the equipment is there. Okay. And then it is recorded po. And then there's a CCTV din po on that room. Okay. Na para sinasabi na may nanalo or walang nanalo. Yes po. And they attach their signatures on that report. Okay. Pero just the same, kayo ang nakakaalam nga noon na may nanalo, wala. Pero kami sa public, we don't know yet. Until na kayo mag-release ng inyong statements sa PCSO. Now, halimbawa na lang, ito yung wild imaginations from the bettors. Nagsabwatan lahat. Halimbawa na lang. So, yung may root access, kaya pa rin manipulahin yon. Nag-usap-usap lahat, mga chief, mga bossing, mga friendship, tahimik na kayo dyan. Papalitan natin itong through the root access, may root access, palitan natin, palabasin natin na may nanalo. Hindi nyo ginawa yon. Wala akong binibintang. Possible or not? Possible po. Thank you. I rest my case. Is that possible? Yes, Your Honor. So, is
is it possible that Robles at saka si AGM na may hawak ng super code, super user code, is it possible that this guy by the name of Langka Robles can manipulate the result? Sabi nung IT, mga kababayan, possible. So, alam mo, mga kababayan, suspect lahat yan. If I suggest to Senator Tulfo, ipa-lifestyle check po lahat yan ng mga involved dyan dito sa pagpapanalo. Pati yung COA. They should be lifestyle check kasi baka nag-divide-divide yan sila. Di umano. Dinidivide-divide nila yung 360 million. 280 million ang puhunan. Para ibili sa lahat na tickets. 14 million combination. Representing all the combination. 600 plus yung premyo. Mayroong mga 360 million na panalo. Ano bang sinabi ni Lisa Araneta? Ito. Hi, Mel. Or should I say Melionario? Just wanted to wish you a happy 60th birthday. Naku, senior citizen ka na, ha? Dapat magpapayat ka na to be as sexy as Shay. We love you, Mel. I wish you all the best today and for the next 60th year. Big hug. Happy birthday. Thank you for everything you've done for me, my family, for my husband. Sama-sama tayo, babago muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo muli para maging milyonaryo. So, yun ang misyon ni Mel Robles para maging milyonaryo. Paano siya maging milyonaryo? Di umano, sabi ni Tulfo, posible na mag-manipulate. Diba? Pare, anong masasabi mo? Nandoon ka sa tabi. Hindi, kanina. Nakita mo yung mga demeanor ng mga tao doon. Kanina yung ninenervyos na taga PCSO, yung IT. Lahat, kanina talaga medyo iniwas siya na may mga safety guards ko ano-ano na talagang wala raw makakalusot. Pero sa huli, inamin din. Nung yung may hawak na root access. Si super user root access. Dalawa lang. Siya sabi, may posibilidad ba na maritoke? Ang sabi niya, yes. Posible. Pero, nilinaw ni Senator Tulfo na hindi namin sinasabing ginagawa nyo, pero mukhang klaro-klarong ginagawa. Di umano. Kasi, gusto siyang maging milyonaryo. Sinasabihan siya ng kanyang amo Mel. Maging milyonaryo tayo, ha? Sabi naman ni Mel, sige ma'am, sisikapin ko. Posibleng ganon, di ba? Anong klaseng tao ito si Mel Robles? Matino ba ito? Tingnan natin itong warrant of arrest sa kanya ng Sandigan Bayan. Ito. Basahin natin. Kado. Sandigan orders arrest of ex-LRTA executives over 400 million janitorial deal. The Sandigan Bayan 5th Division has ordered the arrest of former Light Rail Transit Authority Administrator Mel Robles and 10 other former officials for a graft case over an alleged anomalous implementation of a 400 million maintenance and janitorial contract. Quote, after perusing the information and carefully assessing the resolution of the Office of the Ombudsman, the evidence thereof, and the records of the preliminary investigation attached thereto, the court finds that sufficient grounds exist for the finding of probable cause for the purpose of issuing warrant of arrest in this case, unquote. A minute resolution dated February 27, released to the media Thursday, read. The resolution was signed by Associate Justices Rafael Lagos, Reynaldo Cruz, and Maria Teresa Mendoza
Arcega. Magic name in the Sandigan Bayan. Sayang, taga-UP pa naman. But, anyway, that's just my comment, di umano. Ayan, inorderan ng i-arrest. Kasi may probable cause. Di So, ka nakasampa sa Sandigan. No, nakasampa sa Sandigan. Ma-dismiss ba yan o hindi, it's another story. Ha? Pero the fact that the ombudsman finds probable cause, mayroong duda. Kaduda-duda ang pagkatao nitong si Langka Robles, mga kababayan. Ha? Pakinggan natin si Ginang Marlica, Boljak Marlica. Kung anong tingin niya dito sa Langka Robles na to. Si Lisa po lahat ang promotor dahil na-meet ko nga yang si Mel Robles noon sa HQ at doon sa mga celebration. Magkarugtong ang kanilang mga bituka ng mga ginayupak na yan para ang pera ninyo ay nakawin ng mga hayop na yan. Yan ang katotohanan kasi napakabastos itong napakawalang respeto. Lahat sila. Yan, halos lahat naman sila. Itong si Langka. Okay, Mel Robles aka Langka. Dahil nga palangga, imagine niyo nagkaroon ng hearing sa Congress, di ba? Pinapaliwanag sa kanila bakit tumaas at lumobo yung kanilang advertising expenses. Di ba? Hindi siya pumunta doon. Dinedman niya ang Congress. Bastos siya kasi nga sabi niya untouchable siya kahit hindi siya umattend. So ang pinadala niya doon ay yung kanyang Assistant General Manager. Siya wala. Wala siyang pakialam, wala siyang bastos talaga, ginayupak talaga. Kasi yan ang utos ni Lisa Smugs. Utos lahat ni Lisa dahil sinasabi niya, wag kang pumunta kasi untouchable. Kaya yan ang ipinagyayabang ni Mel mismo sa loob ng PCSO. At yang si Mel, si Taning or Arjen Nieto o Thinking Pinoy, ayan ang nakikinabang sa PCSO. Sa pera ninyo, imbis na dadalhin sa mga yung mga pang dialysis ninyo, ang mga mahirap na mga indigent, mahirap na nga indigent pa, no? 'Di ba? Yung mga hirap na hirap sa ospital, imbis na ibigay sa inyo itong perang ito, ngayon ipapadala nila sa Germany. Alright? Ipapatakas ni Lisa. Ngayon, balik tayo dun sa untouchable na yon. Ipinagyayabang ni Langka na kahit di siya umattend sa hearing, ay okay lang. Kasi ang jutang gininan na to, okay, talagang sobrang pangbabastos. Ito naman mga senador at mga kongresista, pumapayag kayo na binabastos kayo ng ginayupak na ito na kayo, quote-unquote, elected ng Pilipino, yung elected lang, maliban dun sa Smart Magic senator for sure, kayo ay, for the heck of the conversation, inihalal kayo ng taong bayan, pero binabastos kayo nitong ginayupak na ahas din ni Lisa. Inaahas ang kaba ng bayan. Lulubog kayo palangga sa Pilipinas. Sinasabi ni Ginang Marlica na may opisyal na taga-PCSO na kinagdudahan base sa report ng Radio Inquirer na nagdeposito. Di umano ng karami-raming pera sa Germany. So, ito po, pag tinagpi mo lahat ito, plus dito sa investigasyon at nabulaga lahat itong mga PCSO official, sana man lang may katuturan ito at the end of the day. Pero hindi natin matansya kung gaano baka tapang talaga si Tulfo. Baka mamaya masabi naman, Senator, wag ka naman. Relax lang, Senator. Alam mo naman, yung backer, bumangon tayo para maging milyonaryo. Ano masasabi mo, paring Ado? Mahirap bumangon ng ganyan dahil mukhang isang partido lang nagkakamal dyan. Baka mapatay pa tayo dyan. Mahirap pakialam dyan. At katulad nga na sinasabi ko kay paring Eli, ang kailangan dyan ay isang independent forensics ng mga napalalunan
na gagawin ng Philippine Computer Society. Mhm. Yan din mga yan ang gumawa ng forensic sa Smartmatic, sa Comelec issue naman. At ang natutunan ko, alam mo, Secretary, kumuha ako ng information technology sa Washington, D.C. At Hindi ka pumunta doon magdeposito. Hindi ba ikaw yun Wala na, eh. sa Lotus Scandal doon, hindi ikaw yun. Hindi ka kasama ni Tipton. Ay, isa lamang. Ang suma total, mga kabansa, na natutunan ko sa buong halos 2.5 taon akong nagtapos ng postgraduate studies doon. Everything is possible. With For the information technology. With information technology. Robotics. Kanina nga sa Senate hearing, may mga sinasabi mga opisyal na hindi, talagang gwardyado lahat. Foolproof. Pero nabutata sila nang sabi ni Senator Rapi Tulfo, yung computer nga sa Pentagon na talaga hindi napakahigpit doon, di ba? Alam mo naman sa Pentagon, di ba? Nahahack. Nahack. At iba pang mga tanggapan, hindi lang dito sa Pilipinas, maging sa ibang bansa, talaga napakahigpit. Pero talagang magagaling mga hacker. Alam mo, with due respect, tinatanong niya yung taga DICT, sino bang amo niyan? Di ba sinabi ni Glenn Chong, yung si certain Hubert Gibara at saka yung Ivan Uy, yun ang mga sidekick daw nitong Lisa Araneta. Oo. Na nakipag-meet sa Smartmatic. So, Together with Lisa. oo. At Closed door session. in-out si Glenn Chong. Oh. So this were the what you expect from the ICT? Pinapa-report yung mga underlings. Kung ang boss ay nagsasabi, maging milyonaryo tayo, ha? Pumapayat ka na, nawala na yung langka sa mukha mo. Pero dito, Secretary Jincado, pinaka-importante rito na talagang dapat yung yung totoo ba o hindi na may nananalo na iba. Kasi kawawa ho yung mga Pilipino ho rito na umaasa na magiging biglang milyonaryo na, di ba, minsan ipambibili mo na lang ng bigas. Yeah, alam mo naman mga Tapos kababayan. tataya mo pa sa loto. Tama diba? yun. Alam mo na, tama si Ellie. Alam mo mga kababayan, maraming Pilipino na nagsasapalaran. Yes, Na kulang yung pera, sabihin nila na, kulang naman itong pambili ng ulam Kulang naman. Set aside ko na muna itong 50 pesos, taya ko sa loto. Baka makachamba. Makachamba. O talo. Hindi nakachamba dahil may binapilit yung panalo. Ang nananalo kakampi ng mga opisyal ng PCSO di umano. Paano ako? Imbis na yung 50 na dagdag ko sa pangbili ng ulam, nalustay ko sa sugal. So, is that fair to the Filipino people? Itong mga ginagagawa? Tsaka maganda rin, Secretary Jing, na pag-usapan din doon, yung prize fund, dapat, ibig sabihin, kita na ng ng PCSO. Yes. Na dapat ay siguro yung pondo, ibigay na sa kaban ng bayan, or ipamigay na sa mga taong nangangailangan. At saka mayroon kang sinasabi, yung tungkol sa, yung authority nila sa pagdagdag. Sinabi mo, hindi, meron daw na hindi authorized, di ba? Hindi, meron daw board resolution, tapos yung sa OGC, yung OGCC. Yung sa online naman yun. Kay Roger Quevedo. Sa online, yung sa online naman na contractor, dapat humingi sila ng permiso mismo sa Pangulo. So, yung pag-award nung online. Ito nga, may accusation si Maharlika Yung ipalabas natin next time, yung video na sinasabi nitong Maharlika Boljaquera na kamag-anak din pala itong may-ari nitong Pan Pacific. Kamag-anak? Pan Pacific pa? Hindi. Yung Pacific Online. Pacific Online, mga pamilya daw Ledesma na pamangkin nung isang babae doon sa taas. Okay, At hindi pa, ang kwento dyan, sabi ni Maharlika,
disqualify daw yan. Pero tinilit na manalo pa rin. At yun ang nag-operate ngayon. And how much money are they making? Ang gusto daw nilang kikitain dyan ay 900 billion pesos. Hindi kasi sa ngayon, ang ginagawa nga ay So, everything binibigyan ng is- 14% Oh. sa sales sa So, iLotto. everything is manipulated to make millions, and it all going to the V-line towards a certain public officials, highest officials, or very high officials at that. Kaya nga in naki-question, government. Oo. Secretary Jing, just sa hearing, na yung nagbigay kasi ng opinion ng OGCC na bawal magbigay ng 14, yung 14%. Dapat kung ano lang na gastos, yun lang babayaran. Kasi test, pa lang ito eh. Oo. So, Testing pa lang. yes, oo. And yet, Pero binigyan na ng 14% na komisyon. magkano komisyon doon ni Di Amano? Ni Yun ang kini-question. Jackfruit. In English. English mo. According to Malika, jackfruit daw eh. Ah. Kasi mukhang, ano ba, bakit niya sinasabing langka? Dahil sa kapangitan? Hindi, nabagsakan. Nabagsakan ng langka, maraming tigidig. Yun ba? Bako-bako. Bako. Yung root access na yan. Bako. Sa Smartmatic system, yan yung tinatawag na source code. Oo nga, source code. Yun nga, yung dalawa lang merong may hawak. Dalawa lang. At sabi nung taga PCSO, yes sir, that's possible. They can manipulate. They can edit the winner. Oo. Pero napakababaw nito dahil sa eleksyon, yung source code na yun, meron pang procedure para i-deposito sa central bank. That's dalawang tao lang. Tama. That's mas mabilis ang sistema. Kontsaba. mas Tapos yung sino ba yung AGM? Kailan ba na-appoint yun? Arnel, Casas. Arnel Mukhang baka kasabwat din yan. Di umano. Silang dalawa ay kombinasyon. So, tayo ay hinihikayat po natin mga kababayan na magmatigas palalo si Ginoong Tulfo at saka si Ginoong Pimentel. Kasi kung talagang ang kanilang puso at diwa ay para sa publiko, para sa taong bayan, ang laking temptasyon dyan, Eli. Kung ganun-ganun na lang lustahin yung pera dyan sa PCSO, kaya din na mag-bribe sila ng mga government official to look the other way. So we're not saying that gagawin ni Tulfo yan. I mean, kung gusto niyang maging mataas na official in the future sa ating bansa, pakita niya sa taong bayan na talagang tunay siya at yung mga dinadaldal niya, hindi lang pamulitika. Di ba? Na tutumbukan niya. I mean, believe ako sa kanyang ngayon, no? For the first time, I find him very thorough in this investigation. So I hope he will not frustrate the Filipino people in this investigation. Yun po ang hangarin natin. Ano pa rin, Ado? Pag wala nangyari dyan, talagang ang iisipin ng tao ay natulpo si Tulfo. Tama. At saka ang matirito. At nakoko si Coco. Pero ang pinaka dapat maayos dito, maibalik yung tiwala ng mga mananaya. At kasi kapag lumakas yan, maibigay din sa tao mga nangangailangan. Kasi there's now a campaign. In fact, galing kay Tulfo mismo. Maraming nagsasabi sa kanya, maraming nagko-complain. So, maraming nagdududa. So, maraming mga vloggers who are now saying na wag na kayong tumaya dyan. Dahil very clear na yung pera nyo ay it will go in vain dahil hindi kayo mananalo dahil fix na yung winner dyan. So, para maibalik yan, yung tiwala, kasi for time immemorial panahon pa ni Manuel Oy walang nagwawagi kung hindi tumataya. Hindi tumataya, hindi nagwawagi. Ayan, Manuel Oy, that famous dealer of ang umaayaw ay hindi nagwawagi. At ang nagwawagi ay hindi umaayaw. Tapos nandoon yung horseshoe.
Yeah. Yung Oo. simbolo So this na is sweepstakes. a time immemorial game ngayon, for the bago na. Filipino. Ang tumataya ay hindi magwawagi. Hindi, kung kaya ng di ba, maaaring ganyan maging perception, Yeah. di ba? Under langka, ang tumataya ay hindi nagwawagi. Baka yun ang Ang bagong... namumuhunan, Ang namumuhunan ang nagwawagi. Dahil sa source code. okay. Okay. So, mga babayan, wait and see tayo bago tayo muna tumaya. Tignan muna natin si Tulfo kung hindi ba siya natulpo. At si Coco Pimentel, hindi ba naku? Sabi ni Paring Ado. Okay. Okay, maraming salamat po sa inyo.